A day in my life as a revert Muslima, a business owner, a wife, and a mom. Sige, samahan niyo ako sa araw kong ito dahil alam kong tsismosa kayo. Pag natutulog nga ako at nasa bahay lang, hindi nga ako nakahijab. Syempre, yun yung nakasanayan ko for 26 years. Pero don't worry, pinapractice ko naman na yan. Slowly lang, hindi madali, pero inshallah. Excited nga akong gumising today kasi pupunta nga sana kami sa Tugo para kunin yung cargo namin na ilang weeks na naming inaantay. New stocks ko kasi yon para sa Japan surplus. Pero minsan may panahon talagang mapapatanong ka na lang sa Allah kung bakit sunod-sunod ang problema. Pero at the end of the day, nagiging thankful ka pa rin dahil kahit papano mas privilege ka compare sa ibang tao na kahit pagkain ay problema. Alhamdulillah, napakaganda ng panahon ngayon kahit na hindi pa nakakalabas ng bansa ang bagyong Yuan. Nakarating na nga kami dito sa pier ng Tugo. Bad news nga lang na hindi na isakay daw ang aming cargo. Mag-aantay na naman kami ng ilang linggo para sa new arrivals. So 2 weeks ng tenga yung puhunan. Sobrang hirap mag-roll ng negosyo pag may mga ganitong aberya. Buti na lang lagi kong pinapaalala sa sarili ko at sa asawa ko na let go of the things you cannot control. Buti na nga lang nandyan yung anak ko, nakakakalma ng stress. So ayun nga at may ibang errands pa kami. Inatid na muna namin si Ali sa nanay niya para makapag-ikot kami ng maayos. Pagkasama kasi namin siya sa sasakyan, gusto niya rin palaging bumaba, gusto niya rin palaging pumunta ng SM. Kailangan pa nga namin dumaan sa bank at bumili ng chlorine para sa resort. Iniisip ko nga sa mga panahon na to, ano na naman ang gagawin ko ng isang linggo? How can I stay sane except of journaling and reading books? Alam nyo, pag naging mom na kayo, tumataas talaga yung anxiety nyo. Yung tipong hindi ka mapakali dahil walang clear plan sa buhay mo. But sometimes you cannot see it yet because Allah has better plans for you. Sold out nga yung chlorine doon sa Jacinto kaya naghanap na naman kami sa ibang shop kung saan meron. Pero nakakita na naman ako ng Korean store. Sige, babalikan ko na lang siya mamaya. Nakahanap na nga kami ng mas murang chlorine. Same brand lang din doon sa sold out na binibilahan namin. Minsan kailangan mo lang din maging resourceful at practical, lalo na kung business owner ka. Hindi ko na nga natiis at naisipan kong gumawa ng kimchi soup. Ako lang ba o relate din kayo? Pagkain talaga ang pinakaluho ko. Pipirin mo na ako sa lahat, wag lang sa pagkain. Kasi for me, food is my comfort. Kapag stressed ka, minsan pagkain lang talaga ang kayang magpatahan o magbigay ng konting ginhawa. Hindi ko sinasabing mag-stress eating ka ha. Kasi katawan mo yan. At kung hindi mo yan aalagaan, mahihirapan ka rin mentally and emotionally. And ayun nga, tapos na kami sa errands today. Halos 1/4 lang yan sa araw ko. Pero sana may natutunan kayo. Delays are not denials. And be patient. For indeed, Allah does not allow to be lost the reward of those who do good. Sometimes, Allah delays things to purify your intention, to see if you want something for His sake or for your own timing. Yun lang. Alhamdulillah. Bye!